Hello mga katropa. Yon. Meron tayong surveying works na gagawin ngayon sa isang maliit na project. And interview natin si Engineer Jervin para ano bang kahalagahan ng survey, pare? Mahalaga yung survey kasi katulad niyan, pagka gagawa ka ng bahay o gagawa ka ng mga wall, fence, dapat alam mo yung hangganan nung gagawin mong mga pader. So mahalaga talaga yung survey para hindi ka lalampas sa mga katabi mong lote. Okay, tanong ko naman is, ano ba ang mga requirements kumbaga bago magpa-survey? So yung mga requirements, sa mga requirements, syempre titulo nung may-ari. Pangalawa, magsangguni ka o magpaalam ka sa barangay na nasakupan mo. Isa pa sa mga requirements, syempre magre-research ka, gagawa ka ng research para yung magiging survey mo mas accurate yung kalabasan ng survey. So ibig sabihin ba nun dapat may titulo bago ka magpa-survey? Oo. Hindi pwedeng walang titulo. Yes, kasi doon din tayo kasi base sa title. Kasi doon sa title may mga technical description yan, may mga haba, may mga angle bearing. Yun ang susundan natin. Yon. So gaano katagal inaabot pag i-survey, pare? Base sa Depende sa lugar tsaka sa laki nung iso-survey mo. Halimbawa ito 4 hectares, doon sa gagamitin nating equipment, medyo makaka-menos tayo ng oras. Siguro ang tansya ko dito sa 4 hectares siguro buong maghapon na rin. Okay, sige. Maraming salamat. Yun lang muna. Hello mga katropa. Ayan, ito yung part 2 ng surveying questions natin with Engineer Jervin. Tanong ko lang, sir, ano bang tawag sa equipment na ginagamit sa surveying? Ang equipment na to is RTK, real-time kinematic. Isang surveying equipment siya na mas mabilis doon sa conventional na ginagamit natin na total station. Good for large area tong equipment natin, kaya mas okay to, mas mabilis. So karamihan ngayon na nag-survey, yan ang ginagamit. Oo. So ano yung ano niya, brief description, paano mo siya nagagamit compare to sa luma? Ito kasi si RTK ginagamitan ng satellite. Good. So 3 or 4 satellite, tapos kumokonek siya doon. Meron kasi tayong rover at meron tayong base. Andun yung base natin, no? Si base kumokonek sa satellite. Si satellite binabato ang signal dito sa rover. Si rover binabato doon sa base. So doon sa triangulation na yon, doon tayo nagkakaroon ng X and Y coordinates, easting and northing. Yon, di mas mabilis nga naman dahil compare nasa doon tayo. sa total station, Oh. ginagamitan naman ng prism. So Okay. nandun ang angle at distance. Ito naman satellite ang gamit. Mas accurate? Pares naman accurate. May pros and cons din yung dalawang equipment, yung total station. Kasi ang total station, kailangan mo ng mga extra personnel. Ito, kahit isa dalawa, makakapagtrabaho ka. Yon. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you. Kung kailangan nyo magpa-survey, GG Surveying Services. Kahit anong survey pa yan, relocation, subdivision, topographic, name it. Maasahan, mapagkakatiwalaan, mabilis at sigurado.